At ito po yung panghuli, pang-10. So, ang ginawa natin last time is that meron tayong handouts for the first 1 to 10. And then, inulit ko po uli yun. And nag-focus ako ng scripture verse or verses. And then explain verse by verse. Ngayon ay nandito tayo sa panghuli, which is yung creation care, pero titingnan natin yung tinatawag natin na cultural mandate. Okay, cultural mandate. Meron yung tinatawag na evangelistic mandate. Ang evangelistic mandate, ito yung mag-evangelize tayo para maging Christian yung iba. Okay, evangelism. Evangelistic mandate. Ito namang cultural mandate na binigay ng Panginoon sa Genesis. Ito yung pagiging steward of God's creation or pagiging manager. Paano i-develop yung nilikha ng Panginoon na mundo. Right? So, titingnan po natin itong tinatawag na cultural mandate. At ang title natin is, basahin natin sabay-sabay, Called to be stewards of God's creation. Genesis 1:26 hanggang 28. Nung nasa Belfast ako noon sa Northern Ireland, meron akong na-meet na isang Chinese na nag-aaral doon. Doon ko unang narinig yung tinatawag na vegan. Yung vegan kasi sa atin dito, doon sa Ilocos. Di ba? Ang vegan, meron sa atin yung tinatawag na vegetarian. Ang vegetarian, ang pagkain niya lang ay mga gulay, mga fruits. Okay, vegetarian, hindi kumakain ng mga hayop, lalo na yung dog, hindi kumakain ng mga pork. Okay, kahit isda, lahat ay vegetable. Mas malala yung vegan. Kasi vegetarian na siya, hindi siya kumakain ng let's say, mga hayop or mga livestocks. Hindi pa siya nagsusuot ng anumang galing sa hayop. Okay, halimbawa yung sapatos ko, balat ng hayop. Hindi niya yan isusuot kasi galing sa hayop. Alright? Sa sobrang pagmamahal niya sa hayop, ayaw niyang masaktan sila. Ayaw niyang mamatay sila para lang sa kanya. Right? So hindi niya sinusuot yung mga fur na galing sa hayop. Kaya dito sa Oxford at doon din sa Harrods sa London, meron akong na-witness na pag pumunta ka doon, may mga nagrarally na bawal patayin ang mga hayop. Sa Oxford University, ine-experiment nila yung mga hayop, halimbawa daga or pusa or palaka, okay, para sa mga medicine for human flourishing, ano? Pero sa kanila, bawal yon. So itong mga, let's say, vegan, mas matindi pa kaysa mga vegetarian. Now, tingnan po natin bilang image bearers ng Panginoon, ang tawag sa atin is to be stewards of God's creation. Hindi ko alam kung ikaw ay vegetarian or vegan, alright? Pero titingnan po natin yung tawag ng Panginoon sa atin to take care of God's creation. Una, basahin natin sabay-sabay, acknowledge our being created in God's image. Okay? Tingnan po natin yung napakagandang ginawa ng Panginoon sa atin. We are created in His own image. Yung mga hayop, yung mga plants, they are creatures pero not in the image of God. Ito po yung distinction natin sa mga hayop at sa mga plants. Sa Genesis
1:26, basahin natin sabay-sabay. Then God said, "Let us make man in our image according to our likeness." So, ito po yung tinatawag natin na wangis ng Diyos. We are created hindi sa physical na wangis because God is a spirit. Right? Pero in the rational, in the pagiging, let's say, yung rationality, intelligence, yung image of God, yung righteousness, yung morality, alright? Nandun po yung pagiging image of God sa atin. Kaya alam natin dapat yung tama at mali. Okay? Kasi meron yung, let's say, image of God in human beings. Being created in God's image means we uniquely reflect His character and attributes. Yung mga attributes ng Diyos. Okay? Yung character niya. Dapat nasa atin. Our identity as image bearers is foundational to understanding our role in the world. Kung paano siya nag-aalaga sa mundo, inaalagaan niya yung buong mundo, tayo yung tinawag niya bilang kanyang vice-regents, representative para pangalagaan yung mundo. Alright, tingnan po natin yung mga pictures na ito. Sa aking pag-attend sa Acton University Conference, isa sa mga non-human or inhuman, let's say, ideologies, yung tinatawag na deep ecology. Deep ecology. Usually, ito po sa kaliwa, yung view natin, na ang tao kakaiba sa hayop. Siya yung nabigyan ng, let's say, image of God, yung responsibility para pangalagaan yung creature, mga other creatures. Dito sa kanan, tingnan po ninyo yung tao, nandun lang na parang ordinary, kasama sa mga hayop na nilalang. Walang distinction na sabihin natin nandyan yung image of God sa kanya. So, itong movement na ito na tinatawag na deep ecology, binababa nila yung pagtingin sa tao. Hindi siya ganon kataas na katulad ng Christian view na image of God. Tinitingnan nila itong tao just like very ordinary among creatures. At ang nais nila, mabuhay lang tayo na katulad nila na kokonti, hindi ganun karami. So the movement is to reduce the population of the world. May iba na ang ideal daw, mga 100 million lang ang tao sa buong mundo. Yung iba naman, sabi nila, mga 1 billion. Yung iba naman, hanggang 2 billion, ganun na. Tayo, ilang billions na tayo? 8 billion. So, nandyan yung gusto nila na maging konti ang population para hindi tayo maging destructive sa ibang mga creatures. Then, isa pa na tinatawag natin na inhuman ideology, yung tinatawag na transhuman. Kasi nga yung view nila sa tao ay hindi image of God. May mga development ngayon, nung ako ay bata, may palabas na $6 million man. Okay, $6 million man. Pinapanood namin, isang tao na nag-spend sila ng $6 million para siya ay mabuhay, tapos ang daming mga naging robot na siya. Yung transhuman, ganun yun. Nag-e-eksperimento sila na yung AI
yung technology, yung robotics, ipasok nila sa tao para maging magaling na magaling yung tao. Okay. So, dahil sa view na hindi siya image of God, they can experiment. Walang kaluluwa, walang soul, parang katulad lang yan ng mga hayop. Pero hindi po yan yung Christian view. Ang biblical view, we are created in God's image. At though tayo ay creature, nilikha ng Panginoong Diyos, meron tayong image of God. At tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos to be stewards of God's creation. Can you say amen to that? So ang implication, our identity is rooted in mirroring God's character, including His care, creativity, and compassion. This identity calls us to a life of stewardship, where we reflect God's love and wisdom in how we interact with the world. Pangalawa, kung paano tayo maging stewards of God's creation as image bearers, sabay-sabay nating basahin. Do our cultural mandate as stewards of God's creation. So, meron tayong evangelistic mandate na nag-evangelize tayo. Right? Alam na natin yan. Pero kasama ito yung cultural mandate na tinuturo ng Biblia na maging concerned tayo sa whole creation na nilikha ng Panginoong Diyos. We are stewards, we are managers, pinagkatiwalaan ng Diyos to take care of His creation. Sa 1:26, sabi dito, then God said, basahin natin kung nakikita natin, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Hindi yan matatanggap ng deep ecology movement na we are given the authority, the privilege, the responsibility to rule over the fish of the sea, the birds, over the livestock, and all the animals, and all the creatures. Okay? Nakita po natin dito yung privilege and responsibility na binigay ng Diyos sa tao. Na pangalagaan. The problem, inabuso ng tao. Kasi nga, mas magaling sila. So, imbes na yung rule na ito ay naging paglilingkod, the service, inabuso nila. Yung bison sa Amerika, sa time ng marami ng Indians noon, ang daming mga bisons. Yung bisons, yun yung kanilang mga, kumbaga, kalabaw nila doon na lalaki. Okay. Or baka nila doon, sobrang lalaki. Kaso ngayon, kukunti na lang. Kasi nung pumunta yung mga puti doon, nakita nila na ito yung kinakain ng mga Indians, gusto rin nilang ubusin yung mga Indians. Inubos nila yung pagkain nila. Okay, kukunti na lang yung natira ngayon sa Amerika because of the abuses of human beings. Okay, so hindi po dapat ganon. Yung iba naman, inabuso nila yung mga hayop, may tinatawag na bear baiting, yung itatali nila yung bear. Tapos makikipag-away sa aso, kakagatin ng mga aso. Okay, tapos sabi nila, wala namang kaluluwa yung bear na yan kaya kahit pahirapan. Okay. Hindi po ganon yung pagiging steward ng God's creation. Yung ideal is to take care for the next generation. And actually, as we take care of God's creation, we are looking forward for the new heaven and new earth. Genesis 1:26 is often referred to as the cultural mandate, where God commissions humanity to exercise dominion over creation. However,
this dominion is not about domination, but stewardship. Okay? Pag domination kasi, ito yung nagiging abusive yung tao sa creation. Responsibility. As stewards, we are called to cultivate, govern, and develop creation responsibly and faithfully. This means we must care for the environment, use resources wisely, and treat all living beings with respect. Ang pantheism naman, yung Hindu or Buddhist, we are part of the world, nature, at ang tingin naman nila ay divine. Divine ito. So, sinasamba rin nila yung creation. Mali din yun na perspective. Now, nag-attend ako sa isang lecture dati sa UK, The Ethics of Raising and Consuming Animals. Okay. Pumunta ako sa isang lecture. Ito ay sa Trinity College nung ako ay nabigyan ng privilege na mag-research doon. Dito nag-aaral yung magiging ministers ng mga Anglican ministers sa UK. At may nag-present ng lecture niya, The Ethics of Raising and Consuming Animals. Very interesting kasi pinakita niya yung paano inaalagaan yung mga baboy, paano sila, yung kinakatay. Alam nyo, sa school na yon, nag-reserve ako ng pagkain ko. Ang pagkain ko ay yung main, so usually pork or chicken or fish. Pero after the lecture, pumunta ako sa vegetarian. After the lecture, pumunta ako sa vegetarian. Sabi ko, afterwards, nung lumipas ng ilang araw, bumalik uli ako sa mga main menu. Masarap yung pork, masarap yung fish. Pero sabi ko, pag ganito pala yung lecture na mapapakinggan mo araw-araw, magda-diet ka. Oo. So, yun naman ay para sa mga nag-a-advocate ng dapat hindi ka tayo ganun ka-cruel sa mga hayop. Nire-raise man natin sila, pero yung iba kasi ay very cruel. Pinagsisiksik nila yung mga baboy, yung mga... Pinakita yung ethics. Sabi ko, sa bansang ito, masyado silang concerned kahit sa mga ganitong bagay sa Pilipinas, wala. Sabi ng isang nagsulat, sabi niya, si Dave Bookless, how we treat God's creation is our most basic act of worship because the earth is the Lord's and all that is in it. Okay? How we treat God's creation is our most basic act of worship. Kasi yung creation is the Lord's. Kung paano natin i-treat yung kanyang nilikha. Diba? Kung mayroon akong property, okay, may pinahiram ako sa iyo, halimbawa, how you treat my property, kung alagaan mo yan or hindi. Okay, so ganun po yun, property ng Panginoon yung mundong ito, pinahiram sa atin. Kung sisirain natin ito or aalagaan natin, because this belongs to the Lord. Sa bansa natin, very interesting, sa educational, sa DepEd, meron po tayong core values. Basahin nga natin yung core values, mag-o-opening na bukas. Ito po yon. Sabay-sabay. Maka-Diyos, makatao,
makakalikasan, makabansa. Napakaganda, no? Believe na believe ako dito sa ating core values. Pero itong bagyo na dumaan, lumabas uli na hindi talaga tayo makakalikasan. Kung makita ninyo yung basuran ng kalat at yung complaint ni President Bongbong Marcos, kung bakit hindi nag-work out yung billion-billion na ininvest dito sa flood control, yung water pump, kasi sa basura. Kasi mayroon machine na umiikot sa ilalim para i-pump yung water out. Kaso nga lang, hindi na kasi punong-puno na ng basura. Okay. So, napakaganda yung core values natin. Pero, hindi talaga natin ini-implement as a whole Filipinos. Maalala ko yung mga Koreano na pumunta sa mga beaches ng Pilipinas para maglinis. At isa sa critic nila sa atin, Christian nation tayo, magaling tayo minsan sa Bible or sa knowledge, pero sabi nila, kulang tayo sa practical living. Yung practical life. Okay, yun yung kanilang critic sa atin. Kasi sa kanila, mga Koreano, mga Japanese, mga bata pa lang sa school, tinuturuan na mag-toothbrush, paano iayos ang tsinelas sa bahay, ay sa kung saan. Kaya tingnan ninyo sila, mga bata, no? Kahit mga Chinese, alam nila, kahit pinapanood ko minsan sa Facebook na umiikot, marunong sila, bata pa lang. Kasi kasama pala yun sa training nila. How to live the practical life and in the society. Now, ito po ay kasama na itinuturo ng Biblia on how to take care of God's creation na makakalikasan. Pero ito po yung nangyari. Next na slide. Basahin natin sabay-sabay. Be stewards looking forward to the restored creation. Bakit hindi tayo nagiging good stewards? Kasi yung the fall, bumagsak ang tao. Nagkasala si Adan at si Eva. At lahat ay affected na. Yung image of God na napakaganda, nandito pa rin sa atin, pero ang tawag nila ay marred, na mansahan ng kasalanan. Nandito pa rin sa atin yung image of God. Pero meron din sa atin yung sinful nature. Kaya hindi natin talaga masunod ng maayos ang ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ang kanyang tulong. So, tayo pa rin ang inatasan na stewards ng Panginoon as human beings. Lalo na pag tayo ay nakakakilala sa Panginoong Diyos. So, tingnan po natin yung Genesis 1:28. God blessed them and God said to them, be fertile and increase, fill the earth and master it and rule over the fish and the sea, the birds of the sky and all the living things. Okay, so yun yung Monday. Pero, nagkasala ang tao. And then, affected na yung creation. Pero sa Romans 8:20 hanggang 22, makita natin na the creation naghihintay ng kanyang kaligtasan din. Hindi lang tao yung ire-restore ng Diyos, kundi the whole creation. Kung mababasa natin Romans 8:20-22, for the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay, and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present. Okay. So yung whole creation is groaning noon pa when the fall happened. Hanggang sa ngayon, sabi ni Pablo, groaning, waiting for its liberation. Kumbaga,
yung ating katawan na nagdidecay, tumatanda. We are longing for our glorified body na hindi na tumatanda in the new heaven and new earth. Yung mundo rin natin na ito, by law of science, tumatanda na rin. Nagdidecay yung mundong ito. Kaya itong sinasabi natin na climate change or whatever, though meron human fault, pero nagdidecay na rin. Tumatanda. Pero sabi ng salita ng Diyos, naghihintay din ng kanyang liberation. So, yun yung tinatawag natin in the future na new heaven and new earth. Kumbaga, kung paano ako gagawin ng Panginoon na glorified body, bibigyan ako ng glorified body. Ako pa rin ito, pero mas pogi na. Hallelujah. Okay. Ganon din yung new heaven and new earth. Ito pa rin ito, pero mas bongga na. Like the paradise ni na Adan at Eva, pero much better pa. No one has seen, no one has heard what God has prepared for those who love Him. So next na slide, that's a painting nung nag-resurrect si Jesus Christ. Pagkatapos, sino yung babae? Nakakita kay Jesus? Si Mary. At sabi niya, nasaan si kung kinuha mo. Ang sabi ni John, ang explanation ni John, si Mary thought he was the gardener. Okay. Ang akala ni Maria, si Jesus na nag-resurrect, siya ay gardener. Kaya sa painting, nakita ninyo si Jesus Christ, hawak-hawak niya ang pala. Okay? Pagkatapos meron siyang sombrero. Okay? Pero dinidipik yan ng painting, yung nasa Bible, sa John. Si John naman, pag may sinulat siya, may meaning na malalim. Katulad nung si Judas, binitray niya si Jesus Christ. Okay. Ang sabi ni John, when Judas took the bread with Jesus Christ, he went out, umalis siya, and it was night. It was dark. It was night. So pag sinabi niyang it was night, nadiliman na yung utak ni Judas. Right? So hindi lang yung madilim yung labas, kundi ganun na rin yung utak ni Judas. When John painted Jesus Christ as the gardener, meron siyang ibig sabihin. Going back to the creation. Tingnan po ninyo sa John 1:1, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Bumabalik siya sa beginning. When John presented Jesus Christ as a gardener, looking back sa Old Testament, God appointed Adam and Eve to be the gardeners, to be the stewards, to be the managers. Pero anong nangyari? They fall. And then the whole creation affected. But the new gardener is here, Jesus Christ. Hallelujah. He is the new gardener. And because of Him, there is hope for the whole creation. The whole creation. And dahil sa Kanya, we can look forward to this new heaven and new earth. Meron tayong bagong gardener. Si Jesus Christ.
He will usher us to the new heaven and new earth. This image is rich in symbolism, reminding us of the Garden of Eden and pointing to the restoration of creation. Jesus, the second Adam, comes to renew and restore what was lost. Hallelujah. Yung sinira ng kasalanan, Jesus will restore. Tayo part of the whole creation. Tayo ay image of God, yun yung distinction natin. At tayo pa rin yung inaatasan at inaasahan ng Panginoong Diyos for the restoration of the whole creation. Sabi ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang ibig niyang sabihin, the new creation has come. Ang new creation, yung future, ay dumating na sa ngayon. Okay? Kasi itong mga, yung ginawa ni Jesus Christ, when He died and resurrected, He brought salvation. And usually yung salvation ay yung future yon. Pero dinala niya sa ngayon. Pwede na natin maranasan sa ngayon. But you see, the new creation has come. Ang message sa atin in relation sa taking care of God's creation, ganito. Tingnan po natin sa Isaiah 11:6. Basahin natin sabay-sabay. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. Pag minsan nakikita ng mga anak ko yung pinapanood ko, mga hayop, minsan kinakain ng leon yung mga usa or yung ahas nakikipag-away sa munggus. Basta lumalabas na lang sa Facebook, kasi yung algorithm. Kung ano yung pinindot mo sa una, susunod, andyan na yung iba, And nakita ko, kahit sa animal kingdom, nag-aaway-away sila. Minsan nakikita ko, kawawa naman yung isang ibon, kinain ng isang ibon. Isang ahas, kinain ng isang ahas. Hindi lang sa humanity yung ganun, yung away-away, patayan. Even in the animal kingdom. But this is a vision ni Isaiah na itong mga hayop mababangis, naging maamo sila in the mountain of the Lord. In that mountain of the Lord, kahit yung mga hayop, peaceful na sila. And that is looking forward to the new heaven and new earth. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi lang tayo yung maliligtas. In the new heaven and new earth, meron ding mga hayop dyan. Meron ding mga plants dyan. Okay? Hindi tayo titira sa disyerto. Alright? But in the new heaven and new earth, where there is peace. Alright? Wala nang kasalanan. Wala nang away-away. Very interesting kasi sa isang discussion, lecture din ito, yung presentation. Will I see my pet in heaven? Minsan kasi itong mga puti, wala nang mga anak. Alright? Hindi na nag-aanak, sinasadya nilang hindi magkaanak, pero magkakaroon sila ng pet. Yun na yung kanilang parang anak.
Pagkatapos, mahal na mahal nila. Na pag namatay, sobrang lungkot nila. At kung Kristiyano sila, itatanong nila, makikita ko ba yung pet ko sa heaven? Very interesting discussion, sabi ko, sa Pilipinas. Minsan yung pet namin, inuulam. Okay. Punta ka sa mga nagluluto ng mga pulutan. Okay, so dumating sila sa punto na kahit mga ganito, pinagdidiskusyonan nila. Okay. At alam mo yung kanilang conclusion? Ang conclusion nila ganito. Yung mga pet na minahal at inalagaan. Okay? Marahil, most probably, makikita ninyo sa heaven. Yan yung kanilang sabi. Pero yung mga napabayaan, nandyan sa kalye, whatever, hindi nyo na makikita sa heaven. Nagtanong, yung isa naman sabi niya, marami akong pet Marami akong pet throughout my lifetime. Halimbawa, meron akong 10 naging pet. Alin doon ang makikita ko sa heaven? Yung mga ganun na mga question na wala sa Bible, pero they are thinking, and imagining, But what is clear, what is sure, the wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them in the mountain of the Lord. Meaning, in the new heaven and new earth, may mga other beings, mga creatures. Makikita man natin yung dating pet natin o hindi. Kung hindi man, may bago. Di ba? May bago, May bagong pet. Okay. So, basta meron ding mga other creatures in the new heaven and new earth. The vision in Isaiah 11:6, where the lion lies down with the lamb, paints a picture of peace and harmony in the restored creation. This vision inspires us to live out our stewardship now in anticipation of the new heaven and new earth promised in Revelation 21, verse 1. We care for creation only because it is a divine command, but also because it reflects our hope for a world where all things are made new. So, sa next na slide, we care for God's creation in obedience to God, who loves all creation. Right? The earth is the Lord's and everything in it. And we obey Him na pangalagaan kasi yun yung utos niya sa atin, we obey. We care for God's creation in hope of paradise and the new heaven and new earth, the restored creation, even much better. Sabi sa nabasa ko sa isang garden, when you plant a garden, you believe in tomorrow. When we take care of God's creation now, when we plant a garden, it is a witness, it's a hope na meron tayong inaasahang future. When we look at a beautiful garden, ang ganda, di ba? Gustong-gusto natin. But that is also looking forward to the new heaven and new earth. Mga kapatid, meron tayong napakadakila, napakabuting Diyos sa atin. Pero isipin natin na hindi lang sa atin, kundi sa whole creation. Nagkasalaman ang tao, naging maguluman yung creation dahil kasalanan. Pero Jesus Christ came as the new gardener, and He is ushering us to the new heaven and earth. Tayong mga Christians,
We are people of hope. Mawala man yung mundong ito, mawala man tayo sa mundong ito, we have hope for the new heaven and new earth. Tayo po ay manalangin.